buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Help Build Dreams. Napakaraming paraan ng paglilingkod sa Diyos at isa dyan ay yung gawin sa practical na paraan yung ministry mismo ng Diyos sa kanyang mga anak. Life is not only about receiving but is also a lot of giving, like the giving of help. Sa pag-aaralan natin ngayon is how to be a priest to people, how to make spiritual things become real in people's lives. Pamagat, help build dreams. Paano ba tayo tutulong na maisakatuparan ng mga pangarap, mga mithiin ng ating kapwa? Salamat o Diyos dahil kayo mismo, you help us build our dreams. Tinuturuan nyo kami ng maraming bagay para maisakatuparan ng hinahangad namin, ang mga plano namin sa buhay. Sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, turuan mo kaming maging tulad nyo. Nagawin namin sa iba yung ginagawa nyo sa amin, that you help us. So we dedicate ourselves to you, our time, our effort, that we may be extensions of your goodness to people around us. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po ang aming puso, at ngayon daluyan niyo kami ng inyong Espiritu, na maunawa namin ang mga katuruan ninyo sa sandaling ito, maipamuhay namin at kami maging kasangkapan ng inyong kabutihan dito sa mundo. We praise you, Father, and dedicate this message to everyone that needs to be encouraged to become helpers of others. We ask you, Father, to be the speaker. Kayo po ang maging tagapangaral, turuan niyo po kaming lahat at akayin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Help build dreams. Ano ba mga pangarap niyo sa buhay? May mga natupad at may mga matutupad pa lang. Pero laging nasa alaala natin, and we especially remember people who help build our dreams. Yung mga tinuruan tayo, tinulungan na makapag-aral, tinulungan tayo makasimula ng negosyo, tinulungan tayo na makakita siguro ng mahusay na partner sa buhay. Lahat ng mga yan, we remember them with fondness and with gratitude because they helped us build our dreams. So, people dream. That is one basic reality. People have dreams. People have hopes, desires, and plans. And without those, life could be just nothing but an existence. Pagka ang buhay ay wala nang hinahangad, walang minimithi, walang pinagpupunyagian, parang magiging boring existence lamang ang buhay. Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart. Talagang punong-puno tayo ng mga gustong gawin, gustong matupad, gustong ma-accomplish. Yours and others people's dreams should be turned into plans. Pagka-dream lang vague, malabo, ano bang pangarap mo? Maging successful, whatever. Pero ano yung plano? Paano mo gagawin yun? Kailangan mo ba ng training? Kailangan mo ba ng education? Do you need somebody to give you a break? Kailangan mo ba ng lugar, management, whatever? Dapat nating tulungan ang ating kapwa na mailipat ang kanilang mga pinapangarap into concrete plans. Proverbs 16:1, we humans make plans. Pinaplano yan. At napakahalaga na tayo ay matulungin. Dreams and plans help us forget and heal from the past. Pagka tayo mahigit na sigurong 10 years old, 15, 20, or more than that, lalo na, marami na rin tayong naranasan mga kabiguan, hirap, frustration, failures, losses, disappointments. But when we have new dreams, and when we have new plans, parang merong bagong buhay. Parang merong bagong dahilan para mabuhay. At nagkakaroon kulay muli yung mga mapuputla ng bahagi ng ating buhay, sumisigla yung matatamlay na, at nagkakaroon tayo ng bagong sigla para mamuhay ng ganap. Dreams and plans give us hope and excitement. Mas madaling limutin yung mapait, masakit na nakaraan kung merong magandang tinatanaw at hinaharap. Kung merong inaantay, inaabangan
pinagpaplanuhan, at ginagawa. Dreams and plans move us on. And in this life that could be filled with failure and sorrow, we could get trapped in the past. Maraming masyadong kumisan tayong nadaanan na masikip, mahigpit, masakit, at nababara tayo doon. Hindi tayo makamove on. Matanda na tayo pero ang lagi pa nating naaalala yun nangyari nung bata tayo. Naka-recover na tayo pero meron pa ring hapdi pag naaalala natin yung mga kabiguan at yung mga sakit na dinanas natin. Pero pag nagkaroon ka ng bagong ambisyon, bagong plano, dumadali na limutin yung nakaraan para forward-looking ang mga tao. So it is a great ministry to help people build their dreams because you also help them forget their past, which should be forgotten. You help them forget their sorrows and their frustrations, and you help them make and give more reasons for them to be fully alive. People need hope. People need to move on and to rebuild broken lives. So habang pinag-uusapan natin ito, mag-isip-isip na tayo agad mga kapatid. Sino sa mga kakilala ko, maaring magulang ko, kapatid, kabiyak, kaibigan, kapitbahay, ang pwede kung tulungan at nangangailangan ng tulong para mag-forward na yung buhay niya at huwag na niyang lagi pang lingunin yung masakit na nakaraan. Isang maganda at napakalaking ministry ng mga anak ng Diyos is to help people build their dreams. Hindi lang to bring people into a religious experience, which is important. Hindi lang to bring people to church, which is also important. But it's important to help people build their dreams. Yung ano ang balak mo sa buhay, anong ambition mo, anong gusto mong maging. Minsan lang kasi tayong mabuhay dito sa lupa. Kahit tayo naghahabang, umaasa at nananalig sa buhay sa kabila, pero yung dito minsan lang. Kaya dapat nagtutulungan talaga tayo para buuin ang pangarap ng isa't isa. The world will be a lot nicer. The environment will be a lot happier if people around us are building their dreams instead of their worlds collapsing around us. Kahit ka pa nga mabuo ang mga pangarap mo at sumaya ka, kung ang nasa paligid mo ay puro mga bigo at hindi umaasenso, madadamay ka rin. Hindi pwedeng hindi. Kaya napakainam na atin pong ma-realize mga kapatid na isang malaking mission sa buhay to help others succeed. Encourage people. Sa dami ng nakadalaan, nakakatakutan, maraming mga tao ang hindi na maglakas loob na abutin yung kanilang mga pangarap. Maraming mga tao hindi na maglakas loob na lampasan ang kanilang mga kahinaan, alamin ng mga hindi alam, gawin ang hindi nila masyadong nakasanayang gawin. So pag ang mga tao may gustong gawin, liba na lang masama yun, ano? Alam naman nating mabuti yung gusto niya mangyari or at least hindi masama, do not be needlessly negative. Huwag lagi natin sisirain ang kanilang loob. Do not scare people into paralysis. Gusto palang mag-aral ng anak mo di-discouragean mo na. Naku, baka ganito, baka mapahamak ka. Baka pumunta ka magtira ka sa dorm, masunog yung dorm. Yung kung ano-ano ng paninira ng loob ang pwede mong gawin. Gusto niya, halimbawa mag-abroad, sisirain mo ang loob. Kaya ito, ganon-ganon. Tatakutin mo sila para lagi silang nasa tabi mo. But then you are not helping people build their dreams. Kahit ano pa po ang kinakatakutan natin sa buhay, dalawa lang naman ang pwede mangyari matupad yung kinakatakutan natin o hindi matupad. At parehong hindi natin alam kung alin doon ang mangyayari. So bakit tayo magfo-focus sa pwedeng matupad yung kinakatakutan? Pag ang lagi mong inisip, mangyayari yung kinakatakutan mo, wala ka nang gagawin. Pwede rin naman kasi hindi mangyari yun. So dapat, if focus mo yung sarili mo sa positive, to encourage people. Why focus on a fear that is only a possibility? Well, the other side of the possibility is for it not to happen. Huwag tayong manira ng loob. Merong gustong ganito ambisyon niya. Marami kasi mga tao po, pag nakausap mo, nawawalan ka na ng gana sa sarili mong pangarap. Sinisira nila. Dinidiscourage ka nila.
At marami dito, yung mga taong maliit ang mundo. Ayaw nilang lumaki yung mundo ng mahal nila sa buhay, ng partner nila sa buhay, dahil baka sila maiwan. Pero pag lumaki yung mundo ng mahal mo sa buhay, lalo't mahal ka rin naman niya, madadamay ka, lalaki din ang mundo mo. Pero pag pinaliit mo yung mundo niya at pareho kayong kilikit at kikitid-kitid ng mundo, pareho lang kayong talo nun. Do not scare people in pursuing their dreams. Hebrews 10:24, we should keep on encouraging each other to be thoughtful and to do helpful things. Huwag laging mamigil. Huwag laging manakot. Huwag tayong pagharian ng pangamba, kundi pagharian tayo ng pag-asa. Pagharian tayo ng pananalig at pagharian tayo ng spirit of excellence so that we minimize the risks, we maximize possibilities of success. Especially, encourage children. Mga anak natin, gusto nilang mag-aral lang doon. Ano magiging hanap buhay mo dyan? Tatakutin mo na agad. Anong kakahinat na niyang course na yan? Magkano susweldohin yan? Etc. etc. Hindi lang nag-aaral ang tao para maging trabahador. Nag-aaral yung tao para kung ano yung talino at likas na galing na ibinigay sa kanya ng Diyos, malinang, makultivate, lumago, at bahala na ang Diyos kung saan dadalhin yun pag napalago mo na. Pero hindi laging pipigilin mo siya sa kanyang mga pangarap dahil lang wala kayong kamag-anak na ganun, walang nauna na sa ganong klaseng kurso, walang nagnegosyo ng ganun. May mga tao, magnegosyo kaya ako ng inihaw na manok, ang dami na nun. Magnegosyo kaya ako ng foot massage, ang dami lalo nun. Magnegosyo kaya ako ng hot pandesal, ang dami-dami na nun. Pag nakinig ka sa mga ganun, wala ka nasisimulan. Pero tatanungin mo, ang dami nga nila, buhay lahat, ibig sabihin may market. Huwag ka ma-discourage na marami. And especially if you can have a special feature of your product or service, kahit marami, lulutang ka rin. Just be good. Marami sa atin kasi hindi makapag-start ng negosyo dahil sa dami na kamag-anak na naninira ng loob. Ilagay mo na lang yung pera mo sa bangko para sure. Sure pong sure na mahihiram namin pagka gusto namin. Pagka ginawa mo ng puhunan, paano pa namin mahihiram yan? Di ba? Yung mga natatakot yung mga tao na mag-invest dahil sa paninira ng loob ng kapwa. Especially encourage your partner to grow. Huwag mo sabihin pareho na lang tayong dito sa kaprasong sulok, magkasama tayo. Encourage your partner to grow. The greatest gift that you could give to your partner, or one of the greatest gifts, is to set him or her free to grow. Huwag mong sakalin at paliitin dahil lang maliit ka. Di palakihin mo rin ang sarili mo. Lahat ng tao po, lalaki at lalago kung lilinangin natin kung ano yung likas natin na talino at likas na kakayanyahan na ibinigay sa atin ng Diyos. Because God is fair. God gives very, very fair possibilities for everybody. Kaya kung minsan hindi lang tayo nag-excel because we're in the wrong field. We're in the wrong area of life. Pero lahat tayo binigyan ni Lord ng gifts to be excellent. Hanapin yon at huwag nating pigilin ng kapwa natin na naghahanap nun. Encourage your brother or sister or your elders. Encourage your co-workers. Do not always treat them as competitors. Kung meron kang isang kasama sa opisina, sa trabaho, in-encourage mo mag-grow, nalampasan ka, mamaya maaalala ka rin nun, kukuhanin ka man lang niyang tagapaypay. Di ba? Kukuhanin ka man lang niya na assistant niya dahil maalala ka. Dahil ang layo ng narating niya, maalala ka. Pero kung pareho lang kayong nandito, anong tulong magagawa niyo sa isa't isa? Lalo kung sinira mo siya at nagkagiba-giba siya, lalong wala siyang maitutulong sa iyo. Baka siya pa ang mangailangan ng tulong. Nakakalimot yung mga tao. So kung ano yung tamang maganda na let others grow. Kahit ka malampasan, mamaya hihilahin ka rin yan pataas. Lalo't naging mabuti ka sa kanya. Even yung stranger should be encouraged. Because you'll never know if this stranger would become your son-in-law later. You'll never even know kung yan ang magiging husband mo pala o sinong magiging character din siya ng buhay mo. You'll never know. It's good to be good to everyone possible because you will know who will cross paths with you again in your life. So encourage people to pursue their dreams, to dream, to reach out for their longings. Sino ang naiisip nyo na? Meron ba kayong nadi-discourage? Stop doing it.
Anong mapapala ng tao kung makikinig sa inyong pananakot? Can you keep them safe? Pag sinabi mong anak, huwag ka nang ibang bayan, dito ka na lang para ka safe. Sure ka ba na safe sa barangay nyo? Safe ba talaga sa bahay nyo? Ano ba yung ibig sabihin ng safe? Ang napakahalaga yung we take calculated and studied risks. You cannot be too safe dahil wala ka nang gagawin sa buhay. At yung walang ginawa sa buhay is the biggest failure of all. Mahalaga to be kind to people. Especially to those who dream. Especially to those who are just beginning to grow, to attempt at growth. Let us be kind to people who meet hurdles in life. Yung mga nasasabit, natutumba, nagkakaroon ng mga pagkakamali, nalalagay sa problema, let's be kind. They will not always need our kindness. So pag napalampas natin yung pagkakataon na maging mabuti sa kanila, baka wala ka ng pagkakataon later na maging mabuti. So huwag pinapalampas yung ganong chance. Be kind to people who stumble. Yung asawa mo na namuhunan, yung mga savings nyo, pinamuhunan, tapos nalugi. Wala kang gagawin kundi sisihin, wala kang gagawin kundi pagalitan. More than anybody else, siya ang gusto mag-succeed. At hindi niya gugustuhin mag-fail. So nag-fail na nga siya, ba't ka pa naging partner? Para mo siya tulungan na umahon. To encourage the person. Hindi yung merong magsisikap na may magawa, ma-accomplish, na bigo, nagkaroon ng isang di magandang pangyayari on the way to that dream, tapos wala ka nang gagawin, kundi lagi nilang ungkatin yun at paggiltihin siya. Encourage people who like to try again. Be kind to them. We have to keep on trying again. You cannot allow one failure to paralyze you for life. You have to keep trying. Proverbs 12:25, worry is a heavy burden, but a kind word always brings cheer. Meron kang anak na gusto mag-aral mag-driving, ayaw mo siyang pag-aralin dahil wala kang confidence o natatakot kang magasgas ang kotse o may mangyari. Tapos may nangyari, pagharap sa'yo parang pinitpit na luya dahil yung sinasabi mo, baka ka sumabit, baka ka sumabit sa gate, o baka may mangyari sa kotse, o baka may blah blah blah. O nangyari nga, anong gagawin mo? Sabi mo, I told you so. That is the usual reaction, but that is a bad reaction. Nobody likes to hear it. The person will probably feel worse, and he might even hate you. Alam niyo kung anong kailangan sabihin sa ganung mga moments? Kind words. Yung anak mong ubod ng tigas ng ulo, na-aksidente tuloy, o heto ngayon, pupunta ka sa ICU o sa ER, aabutan mo siya doon. Ano sasabihin mo? Kind words. Yun ang kailangan niya. Nalugi ang asawa mo sa negosyo, ang kailangan niya at that moment, your kind words. Kaya ka nga asawa, kaya ka nga partner, asawa, kasi yung unang word doon, asa, sa'yo may asa. Diba? Pero yung last two syllables ng asawa, sawa. Diba? Pwede ka maging sawa, pwede ka maging asa. So nakakapili ka naman, diba? Sino may gusto sa sawa? Ililingkesin ka nun, di ka makahinga. Ang gusto mo, lumayas, lumayo. Pero yung asa, gusto mo laging lapitan. Pag may pagkakataon na pwede kayong manisi, manumbat, magalit, dahil tama talaga kayo, use it positively. Be kind. That is more powerful. Not to mention that it is more godly. Yung sa oras mismo ng kabiguan, sa oras ng pagkakamali, huwag ka manisi. It won't work. Baka maging rebellious lang sa iyo yung tao, kahit pa nga tama ka. Kasi siyempre, kung ano man ang natitira pa sa kanyang amor proprio, kung ano man natitira pa sa kanyang self-respect, ipoprotect na niya yun. Hindi na niya ipapayagang tanggalin mo pa sa kanya yun. So mamaya kayo na yung magkagalit. Pero kung sa kanyang kabiguan, lalo sa kanyang kamalian, at talagang ikaw yung tama at mali siya, and you are kind, you will never know how much goodwill you plant in people's hearts. So say kind words. A kind word won't cost you much. An unkind word will require more energy. Yung banayad
malumanay na salita, hindi yun masyado nakakapagod. Tulad ng galit ka, nag-emote ka pa, na naninigas ang iyong leeg, nanggagalaiti ang mga ugat mo. Actually, mahirap gawin yun. There is more emotional investment in that than in just saying, well, let's pray and let's improve on this. I know, I understand that you were trying. Maybe next time. Yung kind words. Pag bumagsak na yung anak mo sa school, sermon time ba yon? O kind word time? It's kind word time. Bukas na yung sermon. Diba? May oras din naman yun eh. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Remember that kind words fall lightly, but they carry great weight. Mas natatandaan, mas tumatalab ang banayad na salita sa isang taong guilty. Kasi pagka guilty siya, defensive siya. Naka-defense yan kasi baka ka mag-offend. Offense requires defense. Yung tense attention to be defensive, biglang relax ka, biglang laglag yung defenses noon. That is really more powerful. Yung mga nagger sa inyo ng mga asawa, does it work? It doesn't. Lalo lasing yung inanag mo, it doesn't work. Baka masaktan ka pa kahit tama ka. Kind words. And then help in practical ways. Lalo mahal mo sa buhay, kung minsan para lang i-prove mo na tama ka at mali siya, titikisin mo. Magkahirap-hirap siya. Magkabuhol-buhol yung gusot niya para lang ipakita mong tama ka. Pero mahal mo yun sa buhay, madadamay ka rin. At masasaktan ka rin kahit hindi mo aminin. Kasi pag nasasaktan mo ang mahal mo sa buhay, lalo't nagtatapang-tapangan ka at nagtatama-tamaan, ang totoo, nasasaktan ka rin. So bakit mo gagawin yun? Bakit mo siya sasaktan at sasaktan mo rin yung sarili when it's a time for tenderness? Help according to their need and help according to your ability. Kaya nga kayo magka-partner, mag-ina, mag-ama, magkapatid, para tugma ng tugma yung need nung isa at capacity nung isa, pinagtutugma para malampasan ang mga hirap. 1 Thessalonians 5:11, you must encourage and help each other. Bugbog na bugbog tayo sa turo sa Biblia to be helpful. Dapat lang natin talagang i-apply. And of course, patronize enterprising people. Meron kayong pamangkin, meron kayong kapitbahay, may office mate na nagtitinda ng bangus, sideline, bumili kayo. Kahit pa sabihin mong, mag-aamoy yung bag ko, may bangus, iuwi ko pa, may tindahan man malapit sa amin. Yes, pero naka-encourage ka ba? Ang mahalaga, maka-encourage. Pag nakakakita kayo mga kapatid na isang tao nagsisikap kumita ng extra, patronize nyo. Bumili kayo. At huwag niyong barat-baratin. May nagbebenta sa ng something, ay, bakit naman sa palengke, ganito lang yan? Tulungan nyo na lang, hindi nyo ikayayaman o ikahihirap yung konting difference. Pero sa kanya, malaking bagay. Kasi para sa isang taong magnegosyo ng sideline, kung minsan may tinatawid dyan na hindi nyo alam, mahirap tawirin, like hiya. May mga mahiyain, pero talagang nilabanan nila yung pagiging mahiyain nila para mag-alok, tapos bibiguin mo pa. Ang mangyayari niyan, parang bulating lalabas sa lupa na bigla mong pinitik, malalong magtatago sa ilalim. Once bitten, twice shy, sabi nila. So pag nabigo na naman yan, gaano pa karaming energy in the future ang kailangan niya para mag-try again. Encourage. Buy their products. Procure their services. Alam mo na may tindahan siya, bumili ka dun. Meron siyang iniaalok sa'yo. Huwag mo na sabihin, ay, ang dami na niyan. Meron pa nga yung nakaka-discourage yun. Basta ang isang tao gustong umasenso, gusto magnegosyo, gusto mag-sideline, encourage nyo. Huwag nyo sisirain ang loob. Kahit pa yung nabili nyo, hindi masyadong maganda, huwag na muna kayong kumibo. Bumili kayo uli kasi baka bumubuelo lang siya. Turuan, tulungan. Attend their events. Kung isa kayong tao na may personalidad, may konting kasikatan,
makakatulong sa isang tao yung presence nyo sa kanyang event, iambag nyo yung presence nyo. Donate your personal presence, your warm body, para makadagdag sa kanyang ningning. Napakahalaga na supportive tayo with our presence and refer them to buyers or patrons or subscribers. Help people. Sabi nga doon sa isang movie, people need help in the beginning and in the end. Pag nagsisimula yung tao, kailangan niya ng tulong. At pag natatapos na rin siya, kailangan niya ng tulong. Hindi naman laging tinutulungan ng tao eh. So help people turn their dreams into plans. Meron kayong skill, meron kayong alam, i-contribute nyo sa isang may balak. Meron gusto magpatayo ng bahay, mayroon naman kayong alam, kilala kayong mga supplier, marunong kayong mag-design, mag-contribute agad kayo para may plano siya na maganda. Para tuwing nililingon nila, lahat ng magagandang naganap sa buhay nila, kasali kayo. Nag-contribute kayo, hindi nyo lang sila pinabayaan. Give advice, refer them to experts. Kasi kung minsan, pag mali yung ginawa nilang decision, ang laki ng bayad. Yung pala, kung natulungan nyo lang, nabigyan nyo ng payo, na-refer nyo sa tama, malaki ang matitipid nila by not committing needless mistakes. Proverbs 15:22, without good advice, everything goes wrong. It takes careful planning for things to go right. Mahalaga yung advice. Mga kapatid, helping people turn their dreams into reality is a very special priesthood. Ano bang ginagawa ng spiritual priests? They understand things in the spiritual world that many people don't understand. So through their communication skills, they make you understand it also. That is priesthood. Hindi naman sila kinausap ng spirito, si priest ang kinausap, pero dahil sa linaw ng pagkaunawa mo at sa linaw ng pagtuturo mo, na ilipat mo sa kanila yung teaching ng spirit kahit hindi sa kanila diretso tinuro. Ganon din ang pintor. Yung pintor, nakakakita siya sa kanyang guni-guni ng isang halimbawa ay napakagandang bulaklak, pero hindi naman natin kita yon, siya lang nakakakita. Pero dahil sa galing niya magpinta, na inilipat niya sa isang forma o uri, yung nakikita ng sarili lang niyang mata, ibinibinta niya, nagkakakulay, nagkakaroon ng hugis para makita din natin. That is priesthood. Yung sculptor, ang nakikita mo lang isang tipak na malaking bato, pero ang nakikita ng sculptor doon, halimbawa isang napakagandang sculpture ng ibon. Pero dahil skilled siya, yung siya lang ang nakakakita kanina, na ukit niya ng tama para lahat tayo makita yung dati na niyang nakikita. That is priesthood. Preaching is priesthood. Because spiritual ideas and things that are not understood by everybody is understood by the preacher, and through efficient communication, he is able to make everybody else understand what was not revealed to everybody else but only to him. Ganon din yung tutulong ka sa mga taong buuin ang pangarap nila. Yung pangarap nila, drawing lang, hindi pa totoo, hindi nahihipo, hindi na kukulayan, pero nung tinulungan mo, naging totoo. You are also a priest. Whenever you help, give birth to something from the spiritual world to physical reality, that is priesthood. That's why we can all be priests in that sense. Tinuturuan mo ang mga tao yung pangarap nila maging totoo, para mas maging maganda, makulay ang kanilang buhay, mabawasan ang mga malungkot, mabawasan ang mga miserable, madagdag ang mga masaya na nagpapasaya din sa iba. It is high religion. Yan ang mga matataas na religious activities na hindi usually labeled religious. But when you make people happy, when you make them fulfilled, it is the will of God for every person. So get others to help too. Use your influence. Kung merong nangangailangan na A, may taong B na kilala mo, pagtagpuin mo sila, you become a broker of success, not a breaker of dreams. Kasi marami tayong kilala na pag pinagdugtong-dugtong natin, pinagkita-kita, marami silang mabubuo together. So you become really an intermediary. You become almost like a prophet in that kind of ministry. Although the prophet connects heaven to earth, you connect the dreamer to the builder, and it is also a form of spiritual work. So be a blessing and get blessed.
Ang hindi natin namamalaya na pag tayo matulungin, tayo rin naman nakikinabang. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. So kung matulungin ka sa kapwa, ikaw din natutulungan. Kung mapagbigay ka, ikaw din nabibigyan. Who should you help now? Sinong naisip nyo na? Isa kang ate, konting sacrifice, konting tiis, konting budget, matutulungan mo ang kapatid mo mag-aral ng kanyang dream course? Why not? Meron ka namang extra fund, may isa kang pamangkin na hindi makakapag-aral ngayon, dugtungan mo lang ng isang SEM, ikaw yung nagbayad, another SEM, iba naman, mamaya nabuo na niya yun, natapos na niya yung course niya, kasama ka sa link ng tumulong. Meron nagsisimula ng negosyo, kailangan ng encouragement, kung bumili sa kanya, kahit medyo lugi ka, medyo mataas yung presyo niya, pero natulungan mo siya mag-succeed at makapagsimula. Di ka man niya directly gantihan, alam niya ng langit. At sabi nga nila, ang Diyos hindi natutulog. Alam niya kung sino ang dapat balikan, suklian ng mga pagpapala. How could you help people grow? Pagpaparaya, bibigyan mo ng oras. Kumisan may mga magulang na very selfish, huwag ka na anak mag-aral, tulungan mo lang ako dito sa talyer. Okay, may katulong ka nga, pero hindi malayo ang narating niya, tuloy, hindi ka rin niya mabuhat ng mataas sobra dahil hindi mo siya hinayaang tumaas. Nagsasakripisyo ka, nagbibigay daan para ang pangarap ng iba matupad. Yun yung tunay na pagmamahal. So make it your ministry and mission to help people build their dreams and lives. Especially if those people are close to you. Especially if those people depend on you. Kaya mga magulang, tanggalin sa bokabularyo ang casino, ang gambling. Maraming pangarap ng anak hindi natutupad pag nag-gamble ang magulang. Sa isang likwat hagis ng dice, sa isang tigil ng gulong ng kapalaran, pwedeng magiba ang mga pangarap ng inyong mga anak. Ganun yan yung drugs. Yung mga nagda-drugs, hindi lang yung mga pangarap nila ang hindi natutuloy, pati pangarap ng mga kabakas nila sa buhay, nagmamahal sa kanila, naaantala, naistorbo, kumisan, nagkakagiba-giba rin. May pananagutan tayong buuin ang mga sarili natin at buuin ang ating mga pangarap, lalo't may mga tao nakaasa sa atin. Kasi kung hindi tayo mabubuo, sila man madadamay. We must be responsible people. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Kaya yung mga tatay na gustong babae at sumama kung kani-kaninong babae sa dulo ng mundo, paano yung mga anak nyo? Ano mangyayari sa kanila? Hindi lang kayo nabubuhay para pagbigyan yung immediate ninyo ng mga desires? Mga nanay na iniiwan ng pamilya dahil sumasama sa ibang lalaki, kayo lang ba ang tao sa mundo? Paano yung pamilya nyo? Paano matutuloy yung mga pangarap ng mga anak nyo kung nagkagiba-giba? So, yan yung tinatawag natin na talagang holy sacrifice. Meron kang gustong gawin para sa sarili mo, makapagbibigay sa'yo ng instant na saya o ligaya o sarap, pero hindi mo ginagawa dahil magiging dahilan nyo ng katisuran, pagkakawasak ng pangarap ng mga mahal mo sa buhay. We are all responsible to one another. And it is important to remember those, especially when we are being blinded by temptation, by desire, or by selfishness. Help people. But first, help yourself. May pananagutan kang improve ng iyong sarili para makatulong kang ma-improve ang buhay ng iba. At huwag silang haharangan dahil ang Diyos may perfect plan for each one of us. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging masagana, maunlad, masaya, pero para mangyari yon, dapat tayo magtulungan. Sino kaya ang hinaharangan nyo ngayon, directly or indirectly, para umasenso, para matupad ang mga pangarap? At bakit natin hinaharangan? Dapat natin siyasatin natin mga sarili. Sino kaya ang pwedeng tulungan at paano natin matutulungan? Yan ay great religion. Hindi lang pagpunta sa church, pagbabasa ng verses at pag-awit. Ang pagtulong sa kapwa is pure religion. Lalo kung yung kapwa na yon, pamilya natin, kaibigan natin, malapit sa atin. Ama namin, salamat dahil
tinutulungan nyo kami. Kahit makakaranas kami ng mga kabiguan at mga kumisay pagkakamali, hindi kayo nagsasawang bigyan kami ng bagong pagkakataon. Nawa ito rin ang isukli namin sa inyo sa pamamagitan ng paggawa nito sa aming kapwa, na maging supportive kami lalo sa nagkamali. Tulungan namin yung nagsisikap magsimula, encourage namin, maging blessing kami to people. Pagbulay-bulayan natin ang mga pag-aaral ito mga kapatid. Hanapan natin ang mga personal application. At sa paggawa natin yan, we are honoring God and pleasing Him. Dear Lord, teach us how to build ourselves up for the sake of those who depend on us, and how to help others build themselves up also. Let's be alone with the Lord, ponder these things, and find practical applications. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Help Build Dreams. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa
Jesus. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon.
Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa kanya na nangako, hindi ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ako'y may katiyakan, walang pagkaalinlangan, sa kanya na nangako, di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, walang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin
marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!